temptation. So, may tungkol sa tentasyon ang atong emphasis din nga bulan. And salamat kayo sa pulong sa Ginoo i-share ni Pastor Brian last Sunday. Pastor Brian shared us his message, Enduring Temptation, with the two points, no? Recognize the source of temptation. So our evil desire is the source of temptation. The second one, God as source of good gift. So that came from James chapter chapter 1. Okay, padayon ta sa paghisgot about sa temptation inabuntan. Mag-share ko morning ang title, Winning Moves to Defeat Temptation. O mga lakang kadaugan, mga lakang sa kadaugan, pagpili sa tentasyon, no? Winning move to defeat temptation. Ang atong kuhaon din ng person, katong naagyoy o naasiyay experience sa kinabuhi nga nidaog sa tentasyon. Sumuha na si Joseph. Nidaog siya sa tentasyon. Natin maputko sa iya kinabuhi. Pero istorya sa kadalian Genesis. Ang atong text today is from Genesis. And the background of Genesis, sa Bisaya ng Genesis, sinugdanan. No? Sinugdanan. Nabahin ang libro sa duha. And chapter 1 to chapter 11, oni ang creation, no? Pag nagsugod buhat sa kalibutan, o nagsugod ang kasaysayan sa mga tao, and chapter 1 to chapter 11. And chapter 12 to chapter 50, muni ang kasaysayan sa unang mga kagikan sa mga Israelites, sa mga Israelita. Then ang tuyo sa libro, gisulat ang isay-isay ang sibilanon may tungod sa pagtuo sa usa ka katawhan o pagtabang aron nga ang maong pagtuo magpabiling buhi. No, manang Genesis isay-isay diha para magbasa ka mutuo ka sa Dios nga naa diha. Man magpabiling buhi ang pagtuo di lang sa mga Israelites kundi sa tanang mga tao nga nagdawat sa Biblia as Word of God. Okay, so manatuyuan sa Genesis. Nakapokus na karon. And Genesis chapter 39, verses 7 to 13, this story is about Joseph nga nakadaog sa tentasyon. Nag-isguta about temptation, do dapat natay basihan nga na nga makadaog tentasyon. Pero kung sa iyang gibuhat, ganun daog niya. Okay, this morning I will share 4 things. First is respect for authority. And the second one, sound doctrine. And the third one, courage to flee. Then the last one is awareness of God's presence. So our first point is this. Respect for authority. In verse 8, makita natin sa versikulo 8, nganto sa 9, nagaingon diri, apan siya may baliban, ug miingon sa asawa sa iyang agalon, tanawa, ingon nga niya ako, ang akong agalon, wala na mabalaka sa mga gisalig niya kanako dili sa balay, ug gibutang niya sa akong kamot ang tanan nga iyang kaugalingon. Siya dili labaw kanako niining balaya, walay bisan unsa nga butang nga iyang gihikaw kanako, gawas kanimo. Pwede na, tama. So kini nga pagpadayag ni Joseph sa iyahang pagbati sa diha nga ang tentasyon ni abot kaniya. Dili
ang babae, no, ang iyang ginutukan, dili ang Mrs. Potiphar ang ginutukan, but it is his master, the husband of Mrs. Potiphar. Nag-respeto siya. Respect the authority. Yes, nasa yung otoridad, matut pa niya. Ang gahom sa akong amo, pareha namin og level. Kaya ang tanan diri, gitugyan sa ako. Mahimo na ako, ang gusto ko na ako. Kaya pareha namin og level. Gawas ka nimo nga asawa sa akong amo. So, nagpasabot kini nga nag-respeto siya sa mas taas pa sa iya. Kaya kung dili na mo respeto, wala yung respeto si Joseph sa iyang amo. Iampingan niya ang pagsalig sa amo nga kini nga tao, magsugod ka sa verse 1, paubos, nakita ni Potiphar nga kini giubanan sa Diyos nga tao. Tumotong buhos ni Potiphar yung pagsalig ani nga di mo salak ni nga tao nito. Kung gitugyan niya ang tanan. And then all things nga buhaton ni Joseph i-bless sa Dios. Unay mga istorya na tanang butang mahawiran ni Joseph, it will turn into bone. So ana siya mag-describe. Ang pagpasabot niya na i-bless ba? Tagaan sa negosyo, i-bless. Patrabahoon, hindi nga trabaho, i-bless. So all things nga mahawiran niya, it will turn into gold. So, tanan niya ditugyan kang Joseph, no? Potiphar. Kung mauna ang nasulod sa una ni Joseph. Kaya ina niya pag tintal na sa iya, sa asawa, wala siya madala. Siguro, na aming mga istorya ko nga, basin daw umao. No? Basin daw umao, pero ang Biblia, silent mo na, no? Ang Biblia. Ang masunti nato na asawa dato, asawa ng leader, so kung ka leader, hindi ka mga asawa umao. No? Kita pa ka ng mga Miss Davao, na asawa ni Duterte. Miss Manila, na asawa ni President Marcos. Mura ba bibili naman ka umao? Tubak pa binig. Para na ako ba pag-ibigbihan natin. Pero wala na siya madala na siksi ka guwapa. Ang sunod sa una niya is the respect of his master. Nga ang respeto na nakasa niyang master, ako kalibel sa imong bana. Tanan diri pwede na ko ilabtan. Gawas kadimo nga iyang asawa. So, last 1996, ayun, 2006, no? There was a pastor of Boys Drive Church till 2012. Kung namin silingan dito, na natiwala siya sa bana na nag-abroad. So, pag-abroad sa bana, makapag sila ang balay, nagportahan man. Kung na siya katiwala, sa dalang kwarta, ikaw mao'y mag-siwo ang balay, padala siya o blueprint. Ang balay mo. Optik ko man kung lalaki primero. Naunsa man nga after 4 years, maano may kalikon siya kasawa. Ang katiwala. Tingnan lang mo. Ano mo tagiyanin? Ano ka tayo ulit, no? Kay ang katong gipialan, mag Joseph pa. Grabe na pagsalig yun sa banang ako sa lalaki, ami ko lagi. Hindi po. Nampuro mo na yun. Ako sa man after 3 years. Uy, pati naman yung asawa. It is the opposite, no? Kung imong tanaw, opposite ni sa nahitabo ni Joseph. Kasi si Joseph nag-respeto ug maayo sa iyang amo, and then may sulod siya una-una pag niyo siya dito.
So, pwede mo na ito i-apply sa barangay ko. Ngayon ang barangay, bawal maglabay o basura. Maaaring pakuha na ang barangay council, labay o basura. Doon mag-tingin na ako, respeto, mapurok officers, kaya respeto. Maaaring pakuha na nila. Hindi mo kabala o mga pulos. Because, respeto. So, una dahil, respeto ka sa nasa otoridad, nagatuo ko, may mga television yung mahimo ka usad, hindi ka makain. Pero it is a pinaka nindo. Natay daw ka masters. At ang unang master, muna ang mga labaw sa among trabaho. Si Bimbim, bago may nagtatrabaho, ano siya master na ribuyo ng apelido. Kaya sila talagang duwa. Ribuyo. Oo, hindi nag-respetuhan. No? Bata ka Bimbim. Kato ba siya? Di mo kaya kung ito maminyo nag-20 niya, sige yung tayo na mag-good. Pero sige na maminyo na siguro. Okay, so, naman no? Respeto natin amo nga musikal. Siguro ako din ganyan ang amo. Musibahan. Nga naman, yung ang amo kay sa is empleyado ko, employer simbahan. Di ba, employer may amo? Simbahan. Huwag ka mo kinamin yung amo. Dami mga labaw sa iyong trabaho. Di ba? Kung sila itong mga human master. Pareha ba tang Joseph nga mag-respect sa ila? Pag na sila ipatrabaho sa ato, respect mo na ato, trabaho mo na ato. Pag na ay bilan ka o dismiss sa iyang bono, pag abilin mo na ito, yung episode sa krusa, ayaw. Kaya ginistingan na ka. Ginistingan na mga marunong yung mga amo, mabilin-bilin ka ng kwarta, mga yun na kayo, ginistingan na ka. Gabi yung isa kalinggo na wakan. So, kung yung isa kalinggo na wakan, yapon, pagtangan ko na yung kamera ba? Pagtangan ko yung CCTV. Ginubot yung kalinggo. Ay, sir, murag inisipin niya akong matapata siya. Kaya may pagkakiriwan. Wala mo nga yung alam ito. Yung pag-respect ka, ma'am, ano din ang istorya ko din mo ba? Naanigin din, sir, na naanigin siya bibilit? Oo, ano nga ito? Mga kayo bibit na lang Joseph lahin mo ito. Kaya it is the last of the flesh, no? Bitinta siya, but Joseph respected his master. So, kung yun naman, makaligay ta sa mga temptation. Labaw sa katanan natay ultimate master, ang Diyos. So, kung makarespeto sa itong master siguro, gas labaw ka, naabot. No? Respeto yung Diyos kaya siya ultimate master. So, pinagi niya, nagatuo ko nga, malikayan ang mga tentasyon na maabot mo sa atong pagpanaba. So, kaya, kung sa'y gipiyal, like Joseph, ingon siya, ang tanang gipiyal sa ako, ang level sa imong bana o ako, maura kayo. Huwag pa sa ko, kasi yun naon, takon lang. Kaya ko naman, pareha yung level. Saan pwede na kong hilabtan? Gawa sa inyo. Kaya asawa ka. Pagpagulong ko lang na. Gawa sa inyo. Asawa ka. Ako nagikan. Because siya lalong na pag-respeto sa master. Ikaduha ko butang this morning is the sound doctrine. And no one is greater than this house that I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. Kanang last phrase. How then could I do such a wicked thing and sin against God? So we can consider it a sound doctrine. Na siya ay insakto na pagtulunan about God, about the Bible. Na siya ay tama nga pagsabot sa pulong sa Diyos. And we call it sound doctrine. Maunaw na nato nga
At asa man siya kakaplaga ng sound doctrine. Anang insakto nga pagtulunan nga niabot kang Joseph. No? Ngayon na iba man siya na sala ang paghilabot sa dili asawa o kaya asawa sa laing tao. Ngayon na iba man siya na o kita, iba man talaga adultery. Ha? Naibalo ta niya na. Unya naibalo siya na pagtulunan nga kana adultery. Ngayon dito man siya, how could I do such wicked thing and sin against God? Nanibalo tanong nga siya usa ka anak ni Jacob. Wasa man siya kabaluan ng sound doctrine. So mabalik niya dito sa ginikanan. Nga kana niya may banal may tungkol sa Diyos of Israel, it is because his father is Israel. Si Jacob. Dito pa lang, na sila nga, daily devotional time. Nasa family devotion, na mauna yung ginaya mamay subo sa ilaha, nga tunan ang mga bata sa pulong sa Ginoo. O pinig, o sa kapruiba, nga ituhok ang pulong sa Diyos sa kasing-kasing ni Joseph. Nga pag-abot na sa mga temptation like that, ang doktrina nga insakto nga naa sa iyaha, ganun naingon man siya. Kung saan paghimo ay daotang buhat, nga kini daotan at tubangan sa Diyos. Di ba? Sa primero, ang iinipin sa ato, yung espiritual niya yung amo. Pero naadi ay mas lalong na reason, nga nung nakadaog siya sa temptation, it is a sound doctrine. Maayong pagtulunan na naa sa so, sa atong panahon karon mga igsoon, kung maniid ta sa mga bata, sa mga anak, kani mga anak way simba-simba, kung sa mga anak na nagtubo niya sa simbahan, so it is a clear evidence, it's a fact, nga mga bata na nagsigig simba, nagtudlan o maayong doktrina, kasagaran, mulahan ilang kinabuhi. Kini mga bata nga usahay patagdaan sa ginikanan, sad to say, muento presuhan. May nagpresuhan, ang uban hospital, ang uban internet. So muna isubo pa malandumon. O na para sa ako, dako kayo kaakuhan ang ginikanan, hindi siya pwede moingon nga. Basta di na bata, doon yung mata, isim bata. Yung paguli nila, wala na sa higaan niya bata. Paano nila na nagduwa na sa mga silingan, kusog manigarilyo, kusog muinom, kusog manugal. Pero Domingo, bao lang gihapon, malangan ka na. Saan din pwede mo? It is your responsibility ng imong bata magkakaroon ng sound doctrine. Eh kung wala siya sound doctrine, wala siya tama na pagtulunan about our belief, the Bible and our God. Mauparin pa po ng panintan. Maunin mo ng panintan. Mauparin mga watak saging, kada tao na. Pamantay sumsuman. Kaya nga, may sumsuman o, taka, ikaw o ng mga ikaw na hinog ng mga ita. Di manaato, punya iligit-git. Na, kapag nasubi, kat-kat ko, tigbaso na ako ikaw sa loob. Na may sumsuman. Pero di aming tanong inawa. So kung maabot sa nasin muna-muna tungod kay, okay, pakialam sa pagtulunan sa Diyos. No? But Joseph, ingon siya, di na ko na may mga pagkadagtan na kay punta na sa Diyos. Kanindot siya yung anak ng iyong anak. Bisa ko siya ubad niyo. Asa na lang siya napita. Kung may mga tentasyon, hindi man lang immoral, no? Apa may ka ng maghilabot. Kung ako nyo nagigingon, paon-paonan na sa iyong mga among kwarta. Basta, kaya yung mga temptation sa kinabuhi. Our son. Wala siya ay tawag ko tama na doktrina. Damang pagtulunan na matuto na ito sa simbahan. Simba ka na Domingo. Pag ako sa balay, napagintay family devotion. Ako naman po sa Ginoo, yung mga anak ni Kuwadi, Lablag, yung Lablag, yung kalong ba? Ato mo ron.
Kanang mga kaluhan, damag ini na, iing na nga, kuan, kanang memorize sa Matthew to Revelation, ito, pakakang mapaalit nila. Ipakortan ko na usahay, kanang magulang big mga bata. O sige, yan. Memorize, kanang Matthew to Revelation. Pinto, kasa pa rin? Buwan naman. Pa rin sila eh. Ba? Wala, sige, sudah ini na, diba? Murang pati ng office na siguro memorize na. Pakorta ka ng mga bata kayo, akong sugdon yun. Ganun, nituhog pa yun. Kasi sige rin, pumunta na, mga bata na. Pakorta na ako na. So, sa ito yun ako na. Ay, bumula ng mga bata. Para ka sila malay, mag-memorize po sila. So, ang tuyo niya is, the word of God, matuhog yun. Because sound doctrine, gabito na sa Ginoo para malikay sila any temptation sa inyong. Okay, so, makita na to. Si Jacob, agregado siya ang bindot ko silita na. Pero, makita niyo mo, conversation na. Pero, ginasutuan niya yung mga bata. Kung di pamatutaan ni Timoteo. Ngayon si Pablo, ikaw Timoteo, nakakatong ka sa pagtuo, tungod kaya imong nanay si Eunice, gitudluan sa imong lola na si Lois. Diba? Muna bang ingon nga. Ikaw mo, biboy, mao nang madasigong ka, butan ka, maputayan ka. Nabata ka, kaya gitudluan ang imong mamalina sa imong mama iska, at sa imong lola iska. Mura ka kaya ang putay ka na. No? Kung si lola iska, na sa sound doctrine, napasa niya sa iyan bapahay na anak na nagpingpag-aping. Na sa ibang doctrine, yung napasa dito kang biboy, kaya sound doctrine. Mutabang sa ato para dito makahimo mga salat, no? Okay. Ikatulo. Dali ka muli. The third one is the courage to flee. Courage to flee. Isog, punya budagan, kenapa ini isog budagan? Gusto mo nga, gusto nga isog budagan. Mga ngayon mo, isog daw, yung budagan naman na eh. Ha? Pwede ba na? Ang isog, hindi ba na yung budagan? Pag isog, pinipasa niya, pinapal isog. Pero lahat yung isog, lahat yung award, no? Courage to flee, kaisog sa pagdagan. Kaisog sa paglikay. Okay, so in verse 12, nagkasumpi diha ka, she called to him. Dala maghihawinan siya ni Mrs. Potiphar by his cloak, no, kasinina, and said, come to bed with me. Dulog na sila. But he left his cloak and her hand and ran out of the house. No? Para na ito sa mga nais in English, dito sa Bisaya. Sa paglapay sa daghang adlaw, mabalin niya, ikaw, Lucy. Dara. O ang iyang agalon ni babae, migunit sa iyang bisti, umingon, pagkigulog ka na. Apan gibiyaan ni Jose ang iyang bisti, diha sa mga kamot sa iyang agalon, nga babae. Umikya siya, o umigawas sa balay. Courage to flee. Di ka makabasa ng tibok Biblia, ulong na resist the temptation. Only resist the devil. If you resist the temptation, the more you will give in destruction. Kay si Tim Keller, he is a master thinker thousands of years. Yung pinaramang katuig, pag-eskwila din ikong si Birata ng master. What niya naman? Diba? Kung ikaw na parister, teacher, gusto ka mag-master, 1 year na eskwila. And the chief declare that you are a master. Ano ba? Sorry. Ngayon na may lucky din. 2 years daw, di master. Depende sa unit daw, kung nakagay na sa unit. Ang suki hapon ko, mga abogado. Okay. So, si Satanas, thousands of years, a master thinker.
Wala siya. Kung wala kay kakayahan, yo, sibat na lang. Ano yung napulong na ang source sa temptation is our evil desire. And if you resist that evil desire, you will be trapped in this week. Ang maayo niya, dagat! Dagat! Di ba matulaan ni Pablo? Yung si Pablo in 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Flee from the sexual immorality. 1 Corinthians 6:18. Flee from sexual immorality. O nakita niya si Timoteo, batanong pastor, siguro gwapo. Paano na yung mga pastor daw rin? Kitalon, mga pastor daw rin. Mga gwapo sa bahay. Si Timoteo, ina niya, flee from the youthful passion. Kung isama na i-confirm ni Paul ang netapok ng Joseph na courage to flee. Dagat! Managing na mga reputasyon mga igsoon, ayaw bipagpulwan. Bago. Kana, iwag mangita. Pero mangita ang temptation. Dagan-dagan mga paglong ito. Managing nga ay ang pagkaon naman sa manok, mga inikamang niluo sa manok. Ang palay ba, wala rin doon ulit sa manok. Natural, kuna ang manok. So dahil si Joseph, sa niluo ng palay, ang isibat yun siya. Dagan. Kasi kaisog no sa pag-sibat. So gawas nga na siya respeto sa iyahang master, na pa siya pagtulunan may tungkol sa Ginoo, gikan sa iyahang pamilya, iyang ginitanan. So karon siya mo desisyon. Patulan na niya pagsulay temptasyon o musibat siya? Hindi mo na. Sabi yung nga pastor, mga pinag-witness pastor, ng mga temptation. Kung may, ato ba istorya mo? Pero, kung sabi ito isubot sa temptation, ingani mo, hindi ka na matanang TV ba? Ang bakang malaking mga 60. 60 hantod. Wala yung 60. Gusto ka muli kaya temptation ba? Oo. Naas ko mo siya yung finger na kanarin mo. Kung 60 naman na, iba rin na ito sa gubat sa Israel o sa Iran para kupakanta. Saan ba niya? Higara na ang remote nila. Magsugod ba na sa Miss Universe? Antod na, di pagkadaan ang video. Kasi di matintal ko, di alam siya. Didako naman yung mata silita na, while ang remote na sa yung natubangan. Ibalin na ko na dito sa naman ako isda, namason. Hindi ko na anak ko yung namason. Hindi, peaceful na. Pinapagbuot na. Oh? Kaya TV, laptop, mas nagpunik sa wifi. Yung minunega na, mo niya kung witness. Ano yung witness niya? Sige, magtuplo ka na. Pag mo-appear niya, uy. Tulong na ba yun? Diba na temptation, magasugod sa suggestion. Yes. Kaya suggestion, nagasugod sa pagtantang. Ikaw ay magbuot, kaya ang remote nasa inyo. Ikaw magbuot sa imong cellphone kay isa rin mo kaana, usay mo advertise ng mga sexy, makulangan mamangka. Pastor, kasi mo hindi mo, usahay, kakakay. Ano, naa sa atong kamok, no? It's our finger, ang mutsin sa channel. Napiligon mo itong dili ka madala dito. So kung natatong primero, respeto sa otoridad, ang Diyos ba ay atong pinagamaster? Nakanibaloan sa puro sa Ginoo. Sa iyo sa Ginoo. Kung tanong ka sa babae, kaya tulad kayo dapat ang pinuha, nakaw na. O, balik tanong, ano yan po sa babae? May mga basurod niya sa mga mystical universe. So, nakaw na po ka niya na. So, kailangan siya kamunta. Di ba? So,
So, muna, kita na nabagay ka isog sa pagdagan. So, pero, ang Diyos, anda mo tamang na ako. No? Dapat kaisog sa lilog sa itong mga kamot nga, iba na ito, uglahin nga, na-challenge. Okay, so, last. Courage to freedom, kanina ikan sa respeto respect for authority, isikan is may doktrina, may tutulunan na ako sa imo. Then ang ikatulo, katong courage to flee. Then the last one is awareness of God's presence. Okay. So, in verse 2, ito pa lang. The Lord was with Joseph, so that prosper and he lived in the house of his Egyptian master. Si Potiphar na, Egyptian master. Sunod, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in his eyes of the prison. Ito na pagka-priso. Tanang last na verse. The warden paid no attention to everything under Joseph's care, because the Lord was with Joseph and gave him success whatever he did. Sabot niyan. Dili lang si Joseph ang nahibalo nga ang Diyos uban niya. Api ang mga people around him. Mga tao sa palibot ni Joseph. Nahibalo nga si Joseph iubanan sa Diyos. Muli na siya ay kaisog. Muli na mudaog siya sa mga temptation. Tungkol kay dili ay iyang kaugalingong kusog ang magdaog anang tentasyon. It is God. Because Joseph is our kaang Diyos uban niya. Kung kinigi-confirm sa mga tao sa iyang palibot. Walang ayaw pagpatakataan tentasyon ng sukol-sukol. Ako nang giingon, pildi ka na. Kaya ang tinter is master, 1,000 years ago. Master na siya. Pildi ka na. Mauna na nung mubarog kanina with the presence of God. So si Joseph, dagan siya. Dagan siya. O ang mga nagkatanaw sa iya na ibalok ng tinitawhan na kanunay giubanan sa Diyos. So kita, mingon ta, Lord, dahil ako matintal, kabagi ko. Pwede ka tabang ko sa Ginoo nga, hindi anak kay perminti nag-auban-uban ko ninyo. Pero, baliwala ka mo ninyo. Diba? Kaya ang Ginoo manggod, pag i-declare niya nga himo niyang tao sa mga siyang it is with our willful pagpili. Kung hindi ka nga aware ka sa iyong presence, so tanan, hindi mo, muna kung tanan butan na imo, doon ka sa maybe in prayer or in whisper. Hindi mo nga, Lord, tanan, adok ng Cebu, Manila. Okay ba ka, Lord? Matong Cebu, Manila. Kaya yung pandot, sayang nga maka-adok ng Cebu. Wala ito, kaya, nagwaka. Kasi, piti mo ito. Pagkasunod ang loob, nag-friendly mo itong Cebu. Ay, kababato ni mo, Lord ba? Itong Cebu. Kung yun na, ato kang Manila. Lord, kaya yung buwan pinang atong Manila, kaya wala kayo kwarta. Uy, kaya baboy siya ka, gawaton mo na, ako'y keti. Hindi, kinakawag itong Cebu ko. Yung mga ingon niya na ba? Ito ay whisper of the Holy Spirit. Ang kumidya ng Sister Vianney atong na-admit si But Edwin ba? Huwag mo ito tingnan daw, paano sila ka mo kunin na. Kunya, anong gabi kuha na ko kirit. Para sa, anong buntag ako, pinakulimutan na, matulungan ako. Ay, hindi na hapon. Then, hindi ko ako kami nakaulit. Tawag ko, yan, kaulit na. Yung siya buuli ay ito, Pastor. Yung kundi naman ang kiritid ba? Pastor, magulat na lang dito. Nagulat nila sa kina niya, may pagtawag na ko. Mga kapag-awag, tayo pinag Pastor nung balik ka. Hindi ko midya ko. Diyan, whisper of the Holy Spirit. Wala yung
bitaw ng mga sistema, wala, ano na nanay kay, naingok yun ba? Basta lagi kayo, salamat ang Ginoo niya. So, ang Ginoo, uban na kanila. Pero, dili niya bukan ang imong kabubutan. Ano na siya maghahulat gamitin ka, Lord, okay ka ni? Walang kanta na I surrender all. Pag i-surrender mo ang tanan, yun ang Diyos, ay salamat! Nagbantay niya sa akong presence. Yung mga igsoon, kini mawangpulong ng Ginoo na magapahinundon sa ato na kung gusto tayo daog sa mga tentasyon, hining upat sa mga nahimo ni Jesus. Hindi naman tanan sa pagpanindot. So, winning mo to defeat temptation. Number 1 is, isa lang ito. Kalimutan ko. So, respect for authority, then sound doctrine, then courage to flee and awareness of God's presence. So, galit naman ni memorization. Kung kita nagtinguha ng mudaog sa mga tentasyon ng kanunay na pinagtubang kadaan mo. Ngayon na ni memorization. Kung kita doon na ba yung espiritu sa amo na ito, kita noon, lugo sa masanan amo na ito, ang Diyos. Kita na ba igong doktrina na naibaluan na pinigibawal, pinigibawal, pinigibawal. Kung wala taana, munisot. Then napatay decision kay isog na mupalayo. Imo gyapon. Then may imong pagtuo nga ang Dios willing mutabang our bataan ang present. Ang Dios ni pagkatong. Ako mag-auban kanin hangtod sa kapusan ng Halang daw, ko na mong amahan. Lord, may balok kami.